Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, natanggap na ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ ang ipinadalang subpoena ng Senado kahapon, Pebrero 23, na nag-uutos sa leader nito na si Pastor Apollo Quiboloy na dumalo sa pagdinig ng Senado sa darating na 5 ng Marso. Matatandaan na inilabas ng Senado ang subpoena para kay Pastor Quiboloy nitong Martes, kaugnay sa kasalukuyang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa mga di umanong sari-saring paglabag sa batas na kinasasangkutan ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Quiboloy. Kabilang sa mga paglabag na ito ang large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence at child abuse. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng nasabing komite, na ang subpoena ay mas malakas sa isang imbitasyon at kailangan itong sundin ni Pastor Quiboloy kung hindi ay maaari siyang i-contempt ng Senado at maaresto dahil sa hindi pagsunod dito. Nitong Lunes, naglabas din ng subpoena ang House of Representatives para kay Quiboloy para naman sa pagdinig ng Legislative Franchise Committee sa 12 ng Marso para sa mga di umanong paglabag ng Suarezug Media Corporation sa prangkisa nito na siyang franchise owner ng Sunshine Media Network International o SMNI. Nauna nang hindi sinipot ni Pastor Quiboloy ang mga imbitasyon ng parehong Senado at House of Representatives. Sinubukan ng usaping legal na makapanayam ang isa sa mga abogado ni Pastor Quiboloy, ngunit siya ay tumanggi sa ating imbitasyon. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Pastor Quiboloy na inaakusahan lamang siya ng pangagahasa dahil tinanggihan niya ang mga babaeng pinag-aagawan siya, at dagdag pa niya siya ay kasalukuyang nagtatago dahil sa banta sa kanyang buhay. Hinamon din niya ang mga nag-aakusa sa kanya na maghain na lamang ng reklamo sa korte. Ayan ho, so tingnan ho natin kung sisipot si Pastor Quiboloy doon sa Senate hearing nga ho na itinakda itong March 5, March 5 ho, kung di tayo nagkakamali. At ito nga ho, meron na hong subpoena kay Pastor Apollo Quiboloy na kailangan niya hong pumunta doon sa Senate hearing on March 5 na gagawin nga ho ng committee ni Senator Risa Ontiveros. Eto, syempre ang Senado naman ho ay may kapangyarihan naman ho talaga na mag-issue ng subpoena ho doon sa mga tinatawag ho nating witness para ho sa kanilang mga pagdinig in aid of legislation. At meron ho silang tinatawag na rules of procedure rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Kaya ho may kapangyarihan ho yung Senado o alinman sa mga komite nito na magsagawa ng pagdinig in aid of legislation. So ano hong ibig sabihin nito? Dapat ho yung ginagawa nilang pagdinig ay para ho sa paggawa ho ng batas. Kasi syempre alam naman natin ang Senado at ang Kongreso, ang trabaho talaga niyan ay gumawa ho ng batas. 'Di ba? Kaya ho yung mga napapanood ho nating mga Senate hearing, investigation at kahit na ho sa House of Representatives, yan ho ang ultimate goal ho talaga niyan ay para ho sila ay makapag-craft ho makagawa ng isang panukalang batas na talagang masabi nga ho natin talagang epektibong panukalang batas. Ito ho, at sa ilalim ho ng rules of procedure governing increase in aid of legislation, may kapangyarihan ho ang Senado bilang isang investigating committee kasama ho yung pagpapatawag sa mga witness para kuhanin ang kanilang testimonya at syempre ho mag-issue ho ng subpoena. So ibig sabihin ho ng subpoena, kayo ho ay pinapapunta dun sa pagdinig na gagawin nga ho ng komite ho ng Senado.
At yung pag-issue ng subpoena laban sa isang tao, laban sa isang sinasabi nga ho natin, para sa isang testigo, yan ho ay compulsory, no? Under penalty of law. So pwede ho talagang makasuhan at yun nga sinasabi ni Senator Ontiveros, makulong, no? O madetine kung yung sino mga tao nga ho na hindi ho sisipot kapag kayo ay pinatawag nga ho ng Senado. Ang chairman o isa sa mga miyembro ng komite ay maaaring magparusa o mag-cite in contempt sa sinumang testigo na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng komite o tatangging sumumpa o sumagot sa mga tanong ng komite o tumangging magpakita sa komite o dalhin ang mga dokumento na kinakailangan nito. So yan ho, marami ho tayo napanood niya, no? Sa Senado, marami na hong na-cite in contempt dahil nga ho hindi sumasagot ng maayos doon sa, syempre nga ho, doon sa mga tanong ng komite at yung iba nga ho talagang nade-detain pa nga ho sila, no? Ng mga ilang araw dahil nga ho hindi sila nakakasagot o bigo silang sumagot doon sa mga tinatanong ng mga senador. Ito, maaring madetine ang sinumang ma-cite in contempt ng Senado sa isang lugar na itatakda nito sa ilalim ng kustodiya ng Senate Sergeant at Arms. Sa isang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema kamakailan, sinabi ng Korte na may kapangyarihan ang Kongreso sa ilalim ng konstitusyon na magsagawa ng mga pagdinig in aid of legislation at ito ay dapat na sumunod sa mga limitasyon na itinatakda ng Korte Suprema. So, ibig sabihin ho, yung investigations nila, increase in aid of legislation, ay ayan ho, ay nasa ilalim ho ng ating konstitusyon. So, ayan ho, talagang malinaw ho na nasa kapangyarihan ho yan ng Senado at maging ng House of Representatives nga ho, no? Yung pag-iimbita o pag-sasabpina sa kanilang mga itinuturing na testigo o witness para sa kanilang binubuong batas. Ngayon ho, sinabi ho ng Korte Suprema, kailangan lamang ay sumunod sa tatlong limitasyon. Ano ho yung tatlong limitasyon na yun? Una ho, yung pagdinig na ginagawa ay dapat in aid of legislation. Ayan ho, dapat ho ito ay para ho talaga sa pag-draft ho, no, ng isang panukalang batas. Ikalawa, ito ay base dapat sa isang duly published rules of procedure. At yun na nga ho, meron na nga ho silang rules of procedure nga ho, yung Senado nga ho, no, governing inquiries in aid of legislation. At panghuli, yung karapatan ng mga taong humaharap dito ay dapat na maobserbahan. So tandaan ho natin yan, yung karapatan ng mga tao na humaharap, may due process ho tayo, kailangan ho itong maobserbahan. So yun ho, una ho, ang kailangan natin na tandaan, yung pagsunod ho sa subpoena, yan ho ay legal at dapat ho yan ay sundin. So mandatory ho yan. Kapag kayo ay pinatawag ng Senado at ayun na nga ho, doon sa subpoena inilabas nila noong Martes ay talagang pinapatawag ho nila si Pastor Apollo Quiboloy, ay dapat ho ay sundin ho ito, no? At dapat talagang magpunta doon sa Senado unless talagang meron ho talagang reasonable, sinasabi nga natin na magiging rason nga ho kung bakit hindi makaka-attend doon sa itinakda nga ho na date. At usually ho, ito ay for medical reasons, no? Kung talagang merong hong iniindang sakit o na-confine sa isang ospital, ay ayan ho, hindi ho talaga, syempre ho, no, pagbibigyan naman ho yan ng Senado at maaaring reschedule na lamang yung nakatakdang hearing. At ikalawa ho, dapat obserbahan nga yung karapatan ng mga tao nagpupunta ho sa Senado o sa House of Representatives sa Kongreso natin. At yung iba nga ho kasi natatakot talaga na pumunta ka-automistigo kahit wala naman ho talaga silang kinalaman, no, doon sa kanilang doon sa pagdinig, etc. Natatakot ho sila kasi 'di ba, meron, hindi naman ho natin talaga maiiwasan. Meron ho talaga mga testigo o mga resource person o talagang mga umuupo ho sa Senado na talagang nababastos ho, no? Nababastos ho kahit ho sa Kongreso, ayan ho, nasisigawan o di kaya kung ano pa pong napapahiya. Kaya ho, yan ho ang kinakatakot din, no, ng mga taong ipinapatawag sa Kongreso. Pero yun nga, sabi natin, dapat obserbahan din yung mga karapatan ng mga tao, no, na ipinapatawag ho. At syempre, may mga karapatan din ho sila at dapat hindi ito malabag ng kahit na sinong senador o kongresista.
Pangatlo ho, ito sinasabi dapat in aid of legislation, dapat ho ay para din ho talaga doon sa paggawa ng panukalang batas. At ang sinabi nga ho ng Korte Suprema, yung Senado at Kongreso, hindi ho yan korte. 'Di ba? Hindi ho sila dapat ang taga-usig, taga-hatol, hindi ho sila korte. Sila ho ay yung pagdinig lamang ay ginagawa in aid of legislation. Kaya ayan ho, no, mag-ingat din ho tayo kasi parang minsan nangyayari din ho trial by publicity. 'Di ba? Ayan ho nangyayari, trial by publicity. Pero hindi ho korte ang Senado at Kongreso, meron ho tayong mga korte. Siyempre ho, meron ho tayong judiciary, no? Yan ho yung mga korte natin. At yan ho ang dapat na maglitis doon sa mga kaso na maaring isampa doon sa mga doon ho sa mga testigo o doon sa mga resource person nga ho na ipinapatawag kung meron hong ma-discover ho na anomalya o talagang maling gawain. At panghuli ho, siyempre, no, kailangan din ho ultimately dito sa itong mga congressional hearings ho na ito, dapat ho lumabas ho ang katotohanan at mapanagot ho ang dapat na managot sa paglabag ng batas. So yan ho naman din talaga yung pakay din ho natin, di ba? Malaman din naman ho kung totoo nga ba o talagang hindi. At yun nga ho, kailangan mapanagot din ultimately gamit ho ng ating mga korte, mapanagot din yung mga kung meron ho talagang naging paglabag sa batas, lalo na ho dito sa kasong ito, napaka-seryoso ho ng mga alegasyon, no, na sinasabi nga ho ng mga naging resource person, witnesses doon sa mga nakaang pagdinig ho ng Senado, ay talagang mga seryoso hong akusasyon yan, at kailangan naman ho talaga ay marinig din ho natin yung kabilang panig dahil ho talagang mga seryosong akusasyon at mga krimen ho yan. At kung syempre dapat hong managot talaga kung meron hong pagkakasala naman o paglabag sa batas. Yan ho, mahaba-haba pa po yung tatakbuhin ng usaping ito. At titingnan ho natin kung talagang dadalo nga ho si Pastor Apollo Kibuloy dito sa ating doon sa Senate hearing nga ho sa March 5. Kayo po, ano po ang reaksyon nyo sa pag-issue ng subpoena kay Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senado? Maaari nyo ho yan i-text, no? I-message sa atin at babasahin ho natin ang inyong mga reaksyon. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko pa po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text din ng inyong tanong, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.